Ngayon umaga, tayo ay patuloy na nagtitipon online upang ipagdiwang ang pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Para sa nakararami, ang Easter Sunday is about eggs and bunnies or out-of-town vacation. Ngunit sa mga tunay na Kristiyano, Easter Sunday o ang linggo ng pagkabuhay ay araw ng pagdiriwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pangyayaring iyan ay ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Alam natin na si Jesus ay dumating sa mundong ito na may layunin. Siya ay naparito upang mamatay para sa kasalanan ng mga sa kanya ay sasampalataya. Tinawag ang mga sasampalataya sa kanya na kanyang mga tupa. Ito ay ating mababasa sa kapahayagan ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo sa chapter 10 verses 14 and 15. Ating saglit na basahin ng napakahalagang talatang ito. John chapter 10, 14 to 15. Ako nga ang mabuting pastol, wika ni Jesus. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama'y kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ang talatang ito ay nagpapatunay sa atin na si Kristo ay namatay tangi lamang sa kanyang mga tupa. Hindi para sa lahat ng tao, mga kapatid, kaibigan, kundi his death was for his sheep. Kung hindi niya dinanas ang kamatayan sa krus, ay walang kabayaran pa ang ating mga kasalanan. At tayo ay mananatili sa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang kwento ng Holy Week ay di nagtapos sa kanyang kamatayan sa krus at pagkakalibing sa isang hiram na puntod. At kung nanatili si Jesus sa libingan, wala tayong pag-asa ngayong umaga. Kung si Jesus ay hindi nagbangon mula sa mga patay, siya ay magiging katulad lamang ng pangkaraniwang tao. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbukod sa kanya sa buong sangkatauhan. Ang kanyang muling pagkabuhay ang pinagmula ng ating katiyakan. Katiyakan that we have been forgiven of our sins and had been saved from the wrath of God. Dahil si Jesus ay buhay, ang mga sa kanya'y pinangakuan din naman ng buhay na walang hanggan. Ang ating teksto sa umagang ito ay nagtala ng mga pangyayaring naganap ng linggo ng pagkabuhay. At ito ang nais kong ating bigyan pansin sa mga pagkakataong ito. Kahit na alam kong familiar na ang karamihan sa atin sa mga pangyayaring naganap, may apat pa rin na mahahalagang points ang nais kong ipakita mula sa ating teksto. Tawagin natin ang ating pag-aaral ng pag-asa sa bukang liwayway. Ang unang main point na makikita natin mula sa binasa kanina sa Mateo 28 verses 1 to 10 ay sa verse 1. Dito ay makikita natin ang panahon ng kalungkutan at pag-iyak. Basahin ko ito sa inyo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Ayon sa talatang ito,
Ang dalawang babae na parehong nagngangalang Maria ay naglalakad at puno ng kalungkutan dahil sa nangyari sa kanilang guro, sa kanilang Panginoon. Maaga ng araw ng linggo, sila ay patungo sa puntod ni Jesus. Inaasahan nila na kanilang matatagpuan ang bangkay ni Jesus sa pinaglibingang puntod. Alam kong naranasan natin lahat ang pagkawala ng isang mahal sa buhay at ang kalungkutan na dulot nito. Ang mga babaeng ito ay naniwala na si Jesus ang Mesiyas. Nawasak ang kanilang pag-asa nang makita nila si Jesus na duguan at tuluyang namatay sa krus. Nakatitiyak tayong napakahirap sa damdamin ng dalawa ang bawat hakbang na sa kanilang paglalakbay patungo sa libingan ng umagang iyon. Ang ikalawang mahalagang punto na makikita natin sa ating teksto ay mula naman sa mga talatang 2 hanggang 6. Ito ay ang kamanghamanghang sandali. Nang makarating ang mga babae sa libingan, hindi nila inaasahan ang kanilang nasaksihan. Ang kalungkutan at paghikbi habang papalapit sa libingan ay mabilis na napawi at napalitan ng pagkamangha at pagtataka. Sa talatang 2 ay mababasa natin ang batong iginulong. Sabi dito, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa anghel sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Matapos ang pagyanig ng lupa at pagdating ng dalawang Maria sa libingan, nakita nila na walang harang bato ang pasukan ng puntod. Ang libingan ng mga Hudyo noon ay masasabing maliit na kuweba at doon nila inihihimlay ang kanilang mga patay at kanila itong hinaharangan ng bato upang hindi mapasok ng anumang hayop at para na rin hindi umalingasaw ang di kanais-nais na amoy ng nabubulok na bangkay. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ni John, chapter 11, verses 38 to 39, mababasa natin ang katotohanan ito. Sabi dito, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Ang batong ipinilagay sa pasukan ng libingan ni Jesus ay higit pang malaki kaysa sa mga pangkaraniwang batong inilalagay sa mga puntod ng mga Hudyo. Hiniling ito ng mga religious leaders kay Pilato, pati na rin pabantayan ang bangkay o ang puntod sa kanyang mga piling sundalo. Sa pangamba nilang nakawin ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay at ipagkalat na siyang ay nabuhay namang muli gaya ng kanyang sinasabi. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Mateo, sa unang bahagi pa rin ng talatang 2 hanggang 4, ay mababasa natin naman ang anghel ng Diyos. Biglang lumindol, sabi dito, ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha
ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Sa bahaging ito, tayo ay pinakilala ni Mateo sa isa sa mga piling anghel ng Diyos na may taglay na kakaibang kalakasan at kaningningan. Ang pagbaba ng anghel mula sa langit ay nagdulot ng malakas na pagyanig ng lupa. Ibang kalakasan ng kanyang ipinakita nang igulong niya na nag-iisa ang malaking bato. Hindi lamang mga piling anghel ng Diyos ang kanyang binibigyan ng kakaibang kalakasang pisikal. Sa Old Testament ay mababasa natin ang kasaysayan ni Samson at iba pang mga lingkod ng Diyos na sa panahon ng pagdating sa kanila ng banal na espiritu, sila ay nagpamalas ng kakaibang lakas. Sa bagong tipan at maging sa ating panahon, ang mga tao ng Diyos na pinananahanan ng kanyang espiritu ay may natatanging kalakasan din namang taglay. Ito ay ang kalakasan na mapanagumpayan ang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya't kapatid, kung mayroon kang kahinaang o kasalanan patuloy na umaalipin sa iyo, mapahanggang ngayon, lumapit ka sa Diyos at hingin na ikaw ay pagkalooban ng kalakasan na mapagtagumpayan ang mga maling bagay na paulit-ulit pa ring nagagawa. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at magpasakop sa pangunguna ng Espiritu Santo at hayaan natin na mahubog ng salita ng Diyos ang ating mga buhay. Pagkat yan ang sikreto ng matagumpay na pamumuhay. Sinasabi din sa ating na mga talata, ang makalangit na mukha ng anghel ay nagniningning na parang liwanag at suot niya ang damit na singputi ng niebe. No, sabi sa English yan, white as snow. Ang wangis na ng anghel ay di tulad ng mga larawang pinta ng mga unang tao, yung mga paintings noong unang panahon. Hindi sila bata na walang saplot sa itaas na bahagi ng katawan at may pakpak, no? Mga bata, angelito kung ating tinatawag ngayon, na cute tayo. At pagka Valentine's Day ay ito ay larawan sa ating mga pinapadalang Valentine's card. Hindi ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan sa anyo ng anghel ng Diyos. Ang kaningningan ng anghel ay nagdulot ng malaking takot at ikinahimatay ng mga bantay na kawal. Sa mga talatang 5 naman hanggang 6, mababasa natin ang sunod na kaganapan. Kaganapan sa puntod. Sabi dito, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Pagkamangha at takot ang unang nadama ng dalawang Maria sa kanilang nasaksihan nang sila'y dumating sa puntod. Nakita nila ang anghel ng Diyos na nakaupo sa malaking bato na kanyang iginulong sa pasukan ng puntod. Sa pagkakataong ito, pinatotohanan sa kanila ng anghel ng Diyos ang kanilang nadinig noon kay Jesus.
na atin naman mababasa sa earlier chapters ng sulat ni Mateo sa Matthew 17 verses 22 to 23 na sinabi ni Mateo din nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya ay muling bubuhayin sa ikatlong araw at sila'y nalungkot. Lubha silang nalungkot nang madinig nila ito. Ang dalawang Maria ay inanyayahan pa nga ng anghel na eksaminin ang puntod kung saan inilagay ang walang hiningang bangkay ni Jesus. Kaliwat kanan nilang tinanaw ang loob ng puntod at kanilang napagtanto na wala nga si Jesus na kanilang Panginoon sa loob ng libingan. Oo, naranasan ni Jesus ang kamatayan, ngunit ngayon, maluwalhating nagpagtagumpayan niya ito. Jesus rose to victory. Yan ang maluwalhating mensahe ng Pasko ng pagkabuhay. Kusang loob inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ngunit nabuhay siyang matagumpay laban sa kasalanan, sa kamatayan, at sa impyerno. Kaya naman ngayon, tayo ay may dakilang pag-asa. We have that blessed hope in us. Kasiguruhan, we have that blessed assurance. Why? Because Jesus lives. Ang ikatlong mahalagang punto sa teksto ay makikita naman natin sa mga talatang 7 hanggang 8. Ang panahon ng pagsaksi. Kahit gaano kaganda at kapanapanabik ang mga pangyayari sa libingan, ang mga babae hindi maaaring manatili na lamang na namamangha sa mga sandaling iyon. Si Kristo ay nabuhay namang muli at dapat nilang ibahagi ang mabuting balitang ito. Sa unang bahagi ng talatang 7, mababasa natin ang proklamasyon. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Nasaksihan ng mga babae na wala ang bangkay ni Jesus at sila'y pinagmamadaling inutusan ng anghel na kanilang ibahagi ang balitang ito sa mga alagad ni Jesus. Kailan lamang ay nawalan na ng pag-asa ang mga alagad ni Jesus. Nang makita nilang siya ay nakabayubay sa krus, dumadaloy ang dugo at tuluyang namatay at inilibing. Puno ng kagalakan ng anghel ng Diyos na ibalita sa kanila na nagwagi ang Panginoon sa kamatayan at nabuhay namang muli. Ang dalawang babae ang unang nagbahagi ng ebanghelyo ni Jesus at alam natin na hindi sila ang huli. Tayo din naman ay dapat magpatotoo ng pagkabuhay muli ni Kristo Jesus. Patuloy natin ibahagi sa lahat ng ating kilala ang mabuting balita ng pagliligtas ni Jesus sa bawat sasampalataya sa Kanya. Magpatotoo ng patuloy in words and in deeds. Hindi lamang puro daldal, ika nga. Hindi lamang puro salita ang dapat na ginagawa ng mga mananampalataya. Ngunit magpatotoo, let us continue to witness to others na in words and also in deeds sa ating mga gawa. Makita sa ating mga buhay ang bagong buhay na mayroon tayo kay Kristo Jesus. Sa talatang ikalawang bahagi ng talatang 7
ay makikita naman natin ang inaasahan. Mauuna siya sa inyo sa Galilea, wika ng anghel. Ang kanilang pag-asa ay nayanig. Muli, aking uulitin, nayanig ang kanilang pag-asa ng mga nakita nilang naganap sa Kalbaryo. Subalit sa pagkakataong ito, muli silang nagkaroon ng panibagong pag-asa sa balita ng anghel na makikita nilang muli si Jesus sa Galilea. Mga kapatid, alam ba ninyo na mayroong 260 chapters ang New Testament or a total of 7,957 verses at 1 for every 25 verses ay tumutukoy sa second coming o second advent ng ating Panginoong Hesus. Ganong kahalaga ang pagbibigay pansin ng mga alagad ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik muli. Ang katotohanan na darating ang araw na makikita natin ng mukhaan ang ating Panginoong Hesus ay magdadala ng joy and excitement sa puso natin. At yan ang aking nadama sa tuwing ng aking maunawaan ang mga pangakong ito ng Panginoon. Totoo na di natin nakasama physically for 3 years ang Panginoong Hesus tulad ng mga naunang alagad. Gayunpaman, ang katotohanan na darating ang sandali sa buhay ng bawat isa sa atin na ating makikita ng mukhaan ng Panginoong Hesus ay dapat magbunga ng lubos na pananabik sa puso ng bawat isa. Samantalang sa talatang 8 naman ay makikita natin ang pagsasaya. Sabi dito, at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong punta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Dali-daling lumisan ng dalawa sa libingan na may halong takot at galak sa kanilang mga puso at kanilang ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang mga nangyari. Kung ating sinasabi na tayo ay mga mananampalataya kay Jesus, ang hamon sa atin sa umagang ito ay huwag nating hanapin ang kagalakan o kasiyahan sa mga bagay ng mundong ito, kundi ang maging tunay na kagalakan natin ay ang katotohanan na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at may kasiguruhan na makikita natin si Jesus sa ating pagpanaw sa mundong ito. At magalak ang bawat isa pagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus na magbalita ng kanyang ebanghelyo sa iba. With all the resources God has given us, maging itong internet na ginagamit natin, ito ay magagamit natin upang ipamalita ang mabuting balita ng ebanghelyo ni Jesus. Dapat gamitin natin yung Facebook. Ano bang lalamanin ng ating Facebook? Gamitin natin yan as a medium na maabot natin, maibalita natin ang pagkabuhay ni Kristo at mabuting balita ng ebanghelyo. Kaya ako yung sinisikap ko yung Facebook ko ay wala nang halos laman about kasi nga pag Facebook account tayo laman, face natin. So pagka tayo ay mananampalataya, hindi na dapat tayo very conscious of ourselves. Hindi na tayo, ang sentro ng existence natin ay yung sarili natin. Kung hindi ang
Ang sentro na ng ating existence ay ang Panginoong Hesus. Ang layunin niya sa ating buhay. Ang ikaapat at huling mahalagang punto na pinakikita ng ating teksto ay mababasa natin sa mga talatang 9 hanggang 10. Ito ay ang oras ng pagsamba. Ang mga pangyayari na naganap sa bukang liwayway sa araw na iyon ay nauwi sa pagsamba para sa lahat ng nakauunawa ng dakilang ginawa ni Jesus. Ito ay magdadala sa kanila sa pagsamba. Ilang mga kapansin-pansin bagay ang ating makikita sa talatang una pa lang, sa 9, unang bahagi nito. Ating mababasa ang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Alam nyo, ako'y nagpapasalamat pagkat minsan sa aking buhay, ako'y sinalubong ng Panginoong Jesus. Hindi ko siya physically nakita. Tinatagpo niya ako sa lakbayin ng aking buhay. Hindi ko siya hinahanap noon, ngunit siya ang humanap sa akin. I was lost and Jesus found me. Si Jesus ay nagpakilala sa akin mula sa mga pahina ng Biblia. Binuksan niya ang aking mga mata at pangunawa at lubusan kong naunawaan ang dakilang pag-ibig niya sa akin at ang sakripisyong kanyang ginawa para sa aking kapatawaran at kaligtasan. Ako ay inabot ng mayamang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagpapakita o pakikipagtagpo ng Panginoon sa mga alagad at maging individually sa atin ay magbubunga naman ito ng pagsamba at adorasyon. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Ang mga alagad nang makita ang buhay na Panginoon ay nag-alay ng kanilang pagsamba na punong-puno ng adorasyon. Nakita nila lahat na siya, si Jesus, ay namatay sa pagkakapako niya sa krus. Ngunit ngayon ay buhay sa kanilang harapan. Ang lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila ay nangyari nga. Siya nga ang Kristo, ang tagapagligtas at Panginoon ng lahat na kanyang kinakatagpo. Sa araw na ito, tayo ay muling pinaalalahanan na ang Diyos ay hinahanap at kinakatagpo ang mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa talatang 10 naman ay makikita natin ang pagpapatibay ni Jesus. Sabi dito ni Jesus, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Dito ay pinagtibay ni Jesus ang katotohanan na siya nga ang Kristo, ang pinangako ng Diyos, pagkat kanyang tinupad lahat ng plano at kalooban ng Diyos Ama. Nawa sa mga sandaling ito, wala sa ating kalagitnaan ang nagdududa na si Jesus nga ang Kristo ng Diyos. Siya ang pinatutunayan ng mga propeta ng Diyos ng panahong una na darating at magliligtas sa kanyang bayan. Ngayong umaga, tayo ay muling pinaalalahanan ng gawang tinapos ni Kristo. Siya ay nakaranas ng kamatayan para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Siya ang humalili sa atin dun sa krus ng Kalbaryo. Bit-bit ang ating mga kasalanan at kahihiyan habang nakapako sa krus. Namatay ng tuluyan at inilibing
At pagdating ng pagbubukang liwayway ng araw ng linggo, siya ay muling nagbangon mula sa mga patay. Kaya nga, ang mga tunay na mananampalataya ay patuloy na inaalala at pinagdiriwang ang Easter Sunday, a time of celebration and worship to our Lord and Savior. Magalak at magdiwang ang mga taong kinatagpo at pinagpahayagan ni Jesus na siyang Kristo ng Diyos. Sila ang mga taong sa biyayang ng Diyos ay nabuksan ang mga mata at puso sa katotohanan na sila ay makasalanan at nasa sa ilalim ng hatol ng banal na Diyos. And the only way out of this mess is to accept, tanggapin that you are a sinner at nangangailangan ng tagapagligtas, magsisi at manampalataya that Jesus died in your place and accept by faith the gift of salvation. Nais kong magbukas sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Ito ay mababasa natin sa chapter 2, verses 8 and 9. Napakahalaga ng talatang ito. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob, for by grace, sabi sa Ingles, of God, kayo ay naligtas sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob, regalo ng Diyos. Hindi ito pinagtatrabahuan. Tulad ng ginagawa ng maraming tao sa mahal na araw. Sinisikap nilang pagtrabahuhan, pagsikapan na sila ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon sa paggawa nila ng mga sakripisyo nila sa panahon ng Semana Santa. Ngunit maliwanag sa banal na kasulatan, ang taong makasalanan ay nangaliligtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. There's nothing good in us. Tandaan natin yan. Walang mabuti sa atin pagkat tayo ay makasalanang mga tao. Hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. No? Hindi dahil sa mga gawa kaya tayo makakapasok sa langit. No? Katulad ng mga nadidinig natin sa mga tao ngayon, ay mabuting tao yan, si ganyan. Siguradong pagbubuksan ni San Pedro yan ng gate sa langit pag sa ay namatay. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't upang walang maipagmamalaki ang sinuman. Pagpalain ng Diyos ang mga katotohanan mula sa kanyang banal na salita sa umagang ito.